Magandang tanghali po. Oras na para sa may init na balita. Nahuli kam sa Tondo, Maynila ang paghabol sa mga nang-hold up sa isang TNVS driver. Naaresto ang dalawa sa kanila na nakuhanan pa ng baril at mga bala. Balita hatid ni EJ Gomez. Sa kuha ng CCTV sa Barangay 129, Tondo, Maynila, pasado alas 2 ng madaling araw kahapon, kita ang kotseng pumarada sa gilid ng kalsada. 3 lalaking sakay nito ang tumakbo palayo. Hinabol sila ng mga pulis. Sa imbestigasyon ng pulisya, nang hold up umano ang mga lalaki sa driver ng binok nilang TNVS o Transport Network Vehicle Service. 4 na lalaki raw ang nagpanggap na pasahero at agad nagdeklara ng hold up pagsakay ng kotse. Nakuha sa driver ang 500 pesos na cash. Buti itong TNBS driver natin, Alisto. Habang siya bumabaybay sa along Rodriguez Street, saktong naispatan niya yung kapulisan natin sa may bandang H. Lopez na naka-standby doon kasama yung mobile din natin. Ginawa natin ng TNBS driver na ito ay pinarada mismo yung sasakyan, sabay baba. Sinabihan ka din pulis natin na may mga hold-upper sa loob. 2 sa kanila ang naaresto ng pulisya. Pinaghahanap pa ang 2 nilang kasama. Nakumpiska sa mga sospek ang isang 38 caliber na baril at mga bala nito. Alam na nila po yung lulusutan nila kaya inabol din po ng ating mga pulisan doon. So hanggang ngayon po ongoing pa rin kami na para ma-identify din po yung 2 suspect na involved. Aminado sa krimen ang mga naaresto. Ang pang-hold up, pinlano raw ng 2 kasama nila na nakatakas. Totoo po. Yung alin po? Pang-hold up na yan. Bakit po sir nag-hold up? Kawalan din ng pera eh. Makahuli rin po sa akin yung 2 na yun. Kasi? Sila yung may alam ng paanano ka na yun eh. Hold up na yun eh. Sila yung nagbubuk eh. Kumbaga sumama lang kami sa kanila eh. Mag-inuman lang daw po. Tapos? Yun, ay parang nangyari, hold up. Nagulat na lang po kami. Sino po yung kumuha ng 500 pesos sir? Natakas po. Sa records ng pulisya, dati nang sangkot sa mga kaso ng pagpatay, child abuse at illegal na droga ang mga sospek. Isa raw sa mga naaresto ang kalalaya lang nitong June 3. Nakadetain ang mga sospek sa Rahabago Police Station ng Manila Police District. Sasampahan sila ng mga reklamong robbery, direct assault, paglabag sa illegal possession of firearms and ammunition, at paglabag sa gun ban alinsunod sa Omnibus Election Code. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Malaking bahagi ng Cagayan de Oro ang binaha dulot ng pag-ulan na hatid ng hanging habagat. Rumaragas ang bahang na merwisyo sa crossing sa barangay Kamaman-an, kasabayan ng malakas na pag-ulan doon. Sa ipinadalang video ni News Cooper John Ray Totax, pansamantalang stranded ang mga motorista at residente. Apektado rin ng baha ang ilang kalsada kung saan bumagal ang daloy ng trapiko. Sa ipinadalang video naman ni News Cooper Alice Madrid, binaha ang ilang bahay at establishmento. Nawasak naman ang 9 na bahay na gawa sa kahoy sa barangay Luok Buntal sa Panglimasugal at Tawi-Tawi. Dahil yan sa nangyaring storm surge o daluyong, wala namang nasaktan. Nananatili sa evacuation center ang mga apektadong pamilya. Ayon sa MDRRMO, 4 na barangay ang naapektuhan ng daluyong na dulot ng umiiral na hanging habagat. Mainit-init na balita, may panibagong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, namataan po yan sa silangan ng Infanta, Quezon. Sa ngayon, mababa ang tsansa nitong maging bagyo. Samantala, isa ng tropical storm ang bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. May international name itong Wu-Tip. Namataan yan ng Pag-asa 655 kilometers kanluran ng Iba, Zambales. Taglay nito ang lakas na hangin na aabot sa 65 kilometers per hour. Mababa naman po ang tsansa ng nasabing bagyo na bumalik at pumasok muli sa PAR. Sa kabila niyan, pinalalakas pa rin po nito ang hanging habagat na siyang magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa kasama na ang Metro Manila. Halos buong bansa po ang uulanin sa mga susunod na oras base sa rainfall forecast
ng Metro Weather. Kaya naman, posible po ang heavy to intense rains na maaari pong magdulot ng baha o landslide. Posibleng sa susunod na Kongreso na muli mag-convene ang Senado bilang isang impeachment court na lilitis kay Vice President Sara Duterte ayon kay Senate President Chis Escudero. Yan ay matapos ang desisyon nilang ibalik ang impeachment complaint sa Kamara. Narito ang aking report. Sa botong 18 pabor, 5 ang tutol. Nagdesisyon ng Senado bilang impeachment court na ibalik sa mababang kapulungan ng Kongreso ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. The motion of Senator Cayetano is carried. Sa mosyon ay pinanaukalan ni Senador Alan Peter Cayetano, kailangan itong gawin para sagutin ng Kamara ang tanong kung nalabag ba ang one impeachment case per year rule sa saligang batas. Paglilinaw ng Senador, hindi ito dismissal tulad ng panukala ni Senador Ronald Bato de la Rosa. I think most of us do not want to dismiss it, but agree na we have to look into the fact na kung totoong, or we can look into the facts, kung totoo hindi na violate yung Constitution. So this is a compromise that will not delay and will even help the 20th Congress. Pero para kay de la Rosa, malinaw mang nakasaad sa inaprobahang mosyon na hindi ito dismissal. Halos ganun na rin daw ang epekto nito. Parang ganun na rin yun para sa akin, ha? Kasi the House of Representatives should attest that they did not violate the 1-year bar rule. Di ba? Meaning, no multiple impeachment complaints can be filed within 1 year. I doubt if they can attest to that. Aminado ang isa pang kaalyado ni VP Duterte na hindi pa rin ligtas ang bise sa anyay panguusig na ginagawa sa kanya para sirain ang kanyang political chance sa 2028. Meron pa ring summons, meron pa ring requirement to reply in 10 days and so on. So hindi pa rin siya? Well, at maliwanag na mukhang tatawid sa 20th Congress. So walang kaligtasan. Para sa lider ng minorya na si Senador Coco Pimentel, ang pagbalik ng impeachment complaint sa mababang kapulungan ay tila pag-iwas ng Senado sa kanilang katungkulan. Dahilan para posible itong questionin ng mga hindi sang-ayon sa desisyon ng impeachment court. Kaya nga sabi ko, why are we adopting a motion na may ambiguous language? Alam mo nyo na, pag may ambiguous language, you're inviting a court case. Against Vice President Sara... In-adjourn ng presiding officer na si Senate President Chis Escudero ang pagdinig ng impeachment court at i-aanunsyo na lang daw nila ang susunod na pagdinig na posibleng mangyari na sa susunod na Kongreso. Hearing is hereby adjourned. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nanindigan si Senator Judge Risa Ontiveros na hindi kailangang ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam po ng Super Radio DZBB kay Ontiveros na isa sa mga tumutol sa nasabing misyon, pwede naman daw na ipatawag na lang ang House prosecutors para sila ang mag-certify na walang nilabag sa konstitusyon. Sabi pa ni Ontiveros, kailangang umusad ang impeachment process para malaman kung may pananagutan ba ang bise o wala. Sa hiwalay na panayam ng DZBB kay Senator Judge Francis Tolentino, pumabor daw siya na ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment dahil hinihingi rin ng Senate Impeachment Court na ipahayag ng 20th Congress na gusto pa nilang ituloy ang impeachment. Batay raw sa paniniwala ni Tolentino na hindi po pwedeng tumawid sa 20th Congress ang impeachment proceedings. Para naman kay UP College of Law Assistant Professor Paulo Tamase, sa panayam ng unang hirit, hindi na ayon sa saligang batas ang pagbabalik ng Senado sa Articles of Impeachment sa Kamara. Gayunpaman, mas mainam na sagutin na lang ng Kamara ang mga hinihingi ng Senado para hindi na lalong maipit pa ang impeachment proceedings. Aakalaing nasa racetrack ang 6 na bus sa Dia de Cordon Road sa Nueva Vizcaya. Naka-fast forward man ang video, mahalata pa rin ang pag-uunahan at tila karera ng mga bus ng GV Florida Transport Incorporated. Ang ilan sa mga ito nakuha pang mag-overtake ng ibang sasakyan sa National Highway. Naaplakahan na ang 2 sa 6 na bus. Biyaheng Sampaloc, Santa Ana, Cagayan ang isa habang Baguio, Apayao naman ang isa pa. Sinuspindi na ng DOTR ng 1 buwan ang biyahe ng 15 bus units ng kumpanya sa mga naturang ruta. Nag-sorry ang Florida Transport sa nahulikam na insidente. Hindi raw ito pasok sa standards nila dahil prioridad nila ang kaligtasan ng publiko.
Sa Biyernes, nakatakdang humarap ang pamunuan ng Florida Transport sa LTO at sa LTFRB sa June 25. Pinasasalang na rin sa drug test ang lahat ng kanilang driver. Na-transmit na ng Kamara sa Senado ang panukalang dagdag na 200 piso sa arawang sahod ng minimum wage workers sa pribadong sektor. May mga pangalan na rin daw na isinuminti ang Kamara na magiging kinatawan nila sa Bicameral Conference Committee. Ang Senado may listahan na rin ng mga pangalan para sa BICAM. Ayon kay Senate President Chis Escudero, nakabinbin pang matalakay ang panukala sa nalalabing panahon ng 19th Congress. Isang paraan para mapabilis ang pag-aproba sa wage hike bill ay kung i-adapt ng Senado o ng Kamara ang kabilang bersyon. Sa ganitong paraan, hindi na nito kailangang dumaan sa BICAM. Sabi ng ilang kongresista, bukas sila sa bersyon ng Senado na dagdag na 100 pesos sa minimum wage. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang babaeng tumatawid sa kalsada sa Santa Ilocos Sur. Chris, may mga detalye na ba tayo? Connie, nabundol siya ng paparating na motorsiklo sa bahagi ng barangay sa Kuya Sur. Nakunan pa sa CCTV ang pagbangga ng motor sa 87 anyos na biktima. Base sa investigasyon, sinubukan pang umiwas ng rider pero tinamaan pa rin niya ang babae. Nagkaayos na raw ang pamilya ng biktima at ang rider. Sa barangay Labut Norte naman sa Santa Parin, patay ang 23 anyos na motorcycle rider matapos na bumangga sa poste. Ayon sa investigasyon, sinubukan niyang ayusin ang suot niyang kapote gamit ang isang kamay hanggang mawalan siya ng kontrol sa motor. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang kanilang mga pamilya. Umapaw naman ang tubig sa ilang spillway sa San Antonio, Quezon dahil sa maghapong pag-ulan. Tulad na lang ng spillway sa barangay Niing at Bunihan. Bumara roon ang mga sanga ng puno. Tinanggal naman agad ito ng lokal na pamahalaan. Ayon sa Pag-asa, ang pag-ulan sa Quezon ay dulot ng hanging habagat. Abisala mga mare at pare, bukod sa inaabangang acting skills, hindi rin daw papatalo sa sayawan ang new gen of Sangres. Si Sangretera Bianca Umali on fire sa dance floor. O, naka-high heels pa siya niyan, ha? Tamang TikTok lang din sa mundo ng mga tao sina Sangre Flamara Faith De Silva, Dea Angel Guardian at Adamus Kelvin Miranda. Kasama nila sa Dance Challenge ang co-star sa serye na sina John Lucas at ang Gueco Twins. Ivo Live, Encantadia, Abisala mga kapuso. Pag may kalaban kayo. Kanina lang nagsample sa unang hirit ng fight scene skills sina Bianca at Angel. Kung nabitin kayo mga mare at pare, konting hintay na lang. Sa Lunes na ang world premiere ng Encantadia Chronicles Sangre, 8 p.m. sa GMA Prime. Iginiit po ng ilang mambabatas na unconstitutional o labag sa saligang batas ang ginawa ng Senado na pagbabalik ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang isa sa mga pumuna, sinabing acquittal o conviction lang dapat ang maging tugon ng Senado sa impeachment trial. Balitang hatid ni EJ Gomez. Umalma ang ilang House prosecutors sa naging desisyon ng Senado bilang impeachment court sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte na ibalik ang impeachment complaint sa Kamara. Sa isang pahayag sa GMA Integrated News, sinabi ni Manila 3rd District Representative Joel Chua, isa sa mga House prosecutor na mandato ng Senado na mag-proceed sa trial. Ang pag-remand sa Kamara ng Articles of Impeachment ay hakbang daw na paatras imbes na pasulong at ito raw ay unconstitutional. Kung nais daw ng Senado ng certification, pwede naman daw itong hingin sa Kongreso. Maituturing din daw bilang certification ng Articles of Impeachment. Nananawagan naman ng indignation rally ang Makabayan Bloc sa Senado, kasunod ng desisyon ng impeachment court. Binatikos naman ng ilang grupong nag-vigil sa labas ng Senado ang desisyon nitong ibalik sa Kamara ang impeachment complaint.
napakaduwag ng mga senador na nag-remand ng impeachment complaint pabalik sa House of Representatives. Pagkatapos ng ilang buwan na dinrable nila yung impeachment complaint. Pagkatapos nilang manumpa, mag-robe, tapos ire-remand lang nila pabalik sa House of Representatives ang impeachment. Nakakapikon po, nakakainis, nakakaasar dahil ibinalik na naman po ng Senado ang impeachment trial complaint sa House of Representatives. Muli na naman po tayong pinaasa ng ating mga binotong senador. Sabi naman ng isa pang House Impeachment Prosecutor at Iloilo 3rd District Representative na si Lawrence Defensor, ang ginawang pag-remand ng Senado sa impeachment case ay mapanganib na president. Hindi raw opsyon ang pag-remand, tanging acquit o convict lang daw ang option sa trial. Ang ginawang hakbang, malinaw raw na pagsagasa sa konstitusyon at demokrasya ng bansa. Sinisika pa namin kunan na reaksyon ang Senado. Bago ang hakbang ng impeachment court, naghayag ng kahandaan ng House Prosecution Panel para sa presentasyon ng Articles of Impeachment sa Senado. Giit nila, pwedeng tumawid ang impeachment proceedings sa 20th Congress. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinasasampahan ng mga reklamong kriminal si Vice President Sara Duterte kaugnay sa paglustay umano ng confidential funds ng OVP at DepEd. Batayan sa rekomendasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Bukod sa mga reklamong kriminal, inadapt din ng Kamara ang rekomendasyon ng komite na sampahan ng bise at iba pang opisyal ng OVP at DepEd ng civil at administrative charges. Kabilang dito ang plunder, technical malversation, bribery, perjury, use of falsified documents, betrayal of public trust at iba pa. Pinuna ng komite ang hindi pagdalo ng bise sa mga pagdinig, pagtangging sumagot ng kanyang mga opisyal sa OVP at DepEd, pati ang mga kaduda-dudang pangalan na nakapirma sa mga acknowledgement receipt ng confidential funds. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag si Vice President Duterte, pero una na niyang tinanggi na may maling paggamit sa naturang pondo. Isinailalim ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang taong state of calamity ang Eastern Visayas. Yan po ay para mas mapabilis ang pagkukumpuni sa San Juanico Bridge. Epektibo ang deklarasyon mula June 5. Iniutos na ng Pangulo sa Department of Public Works and Highways na makipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan para mapabilis ang pagsasaayos. Ang mahigit 2 kilometrong haba na San Juanico Bridge ay nagdurugtong sa Leyte at Samar provinces. Nitong Mayo, sinimulang ipagbawal ang mga sasakyang lampas 3 tonelada ang bigat sa San Juanico Bridge nang matuklasang may seryosong pinsala ang ilang bahagi nito. May itinalaga namang alternatibong ruta para sa mga sasakyang hindi makakadaan sa tulay. Bawal ding dumaan o maglakad sa tulay ang mga pedestrian. Kuha sa CCTV ang babaeng yan na naglalakad sa barangay San Agustin sa San Fernando, Pampanga. Nakasunod sa kanya ang isang lalaki na maya-maya ay lumapit at hinablot ang kanyang bag. Nadapa ang babae at hindi pa rin niya binitawan ang kanyang bag hanggang kalad ka rin siya ng lalaki. Patuloy na nagagawa ng dalawa hanggang sipain ng lalaki ang babae para mabitawan niya ang bag. Agad siyang tumakas. Kwento ng biktima sa pulisya, pauwi na siya noon nang mangyari ang insidente. Laman daw ng bag ang ilang alahas at perang nasa 3,000 piso. Patuloy na hinahanap ang suspect. Para maiwasan ang pagbaha ngayong tag-ulan, nililinis na ng Metro Manila Development Authority ang mga creek. Gaya sa isang estero sa Caloocan, naaabot na sa mahigit 40 toneladang basura ang nahakot. Ang mainit na balita hatid ni James Agustin. Sari-saring basura mula sa mga styrofoam, plastic cups at bottles. Yan ang tumambad sa mga tauhan ng MMDA kaninang umaga sa Maligaya Creek sa Caloocan. Sa dami ng mga basura, hindi na ito kinakaya na nakalagay ng mga trash book. Kwento ng mga residente, matagal na nilang problema ang mga basurang naiipon sa creek, lalo na kapag panahon ng tag-ulan. Nagdudulot daw ito ng pagbaha. Bumaba po dyan dahil nga dyan sa basura, maabot pa yan hanggang doon sa kaligitnaan ang basura. Ngayon, ang tubig ngayon, hindi nakakalabas dito. Umaahon ngayon ang tubig. Kailangan yan, lagyan ng paskil na huwag lang magtapon ng basura, sir. Yan lang ang mangyayari dyan, araw-araw pag nagtapon ng ganyan. Ganyan ang ganyan. Isa lang ang Maligaya Creek sa mga estero sa Metro Manila na regular na nililinis ang MMDA katuwang ang lokal na pamahalaan para maiwasan ang pagbaha.
Sa kabila niyan, tila hindi raw maubos-ubos sa mga basura. Kaya may panawagan sila sa mga residente na nakatira malapit sa creek. Hikayatin natin ang ating mga kababayan na maging responsable sa pagtatapon ng kanilang mga basura. Sapagkat hanggang nagtatapon sila, may lilinisin tayo. So dapat walang magtapon, walang lilinisin at sa ganoon babuhay ang ating mga waterways. Ayon sa mga taga-barangay, catch basin ang kanilang lugar. Kaya ang isang oras sa tuloy-tuloy na pag-ulan kahit walang bagyo ay nagdudulot na ng pagbaha. Dagdag problema pa ang mga basura. Minsan yung mga bata, tsaka yung mga residente namin na doon nakatapat yung mga bintana nila sa kusina, mga ganon, CR, yun po na lang hindi maiwasan na supot-supot na hinahagis. Yung regular ng mga tao namin na naglilinis, lalo na may Stero Ranger pa nga nilagay yung ating DNR, hindi na po halos kinakaya sa ilang araw. Hindi naman daw nagkulang ang lokal na pamahalaan sa pagpapaalala sa mga residente. Ang sinumang mahuhuli na magtatapon ng basura sa creek ay may multang 500 pesos para sa unang paglaba o di kaya naman community service. Nakikipag-coordinate kami sa mga barangay at sa mga household po para i-educate at mabawasan ang pagtatapon ng basura. May meeting po kami sa DPWH sa North Caloocan para ayusin naman yung mga dredging at pagpapalapad ng mga waterways, no, lalo na po sa North Caloocan. Sa datos ng MMDA mula nitong weekend hanggang kaninang umaga, umabot na sa 24 na dump truck o katumbas ng 48 toneladang basura ang nahakot nila sa Maligaya Creek pala. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Sugatan ang isang babae sa Talisay, Cebu matapos saksakin ng sarili niyang pamangkin. Cecil, ano raw motibo sa pananaksak? Rafi, galit ang nag-udyok sa sospek dahil sa pang-aaway umano ng biktima sa kanyang ina. Base sa investigasyon ng pulisya, nagkaroon ng family reunion sa bahay ng sospek sa Barangay Dumlog nitong Lunes. Nagkasagutan ang nakainom na magtiyahin matapos umanong maungkat ang ilang issue sa pamilya. Doon na kumuha ng basag na bote ng soft drinks ang sospek at nanaksak. Nagtamo ng sugat sa dibdib at kaliwang bahagi ng ulo ang 48 anyos na biktima. Aminado sa krimen ang sospek at humingi na ng paumanhin sa kanyang tiyahin. Desidido naman ang biktima na sampahan ng reklamong attempted murder ang kanyang pamangkin. Patay ang isang sakay ng tourist van matapos nitong bumangga sa poste ng kuryente sa San Jose National Highway sa Tacloban City. Base sa investigasyon, malakas ang ulan nang mangyari ang insidente. Kaya posibleng nawalan ng kontrol ang driver ng sasakyan sa madulas na kalsada. Sugatan naman ang 10 iba pang sakay ng van. Inaalam pa kung bakit sa direksyon na papuntang Paliparan ang dinaanan ng van na hindi raw ito karaniwang ruta. Tiniyak naman ng pamunuan ng van company na maayos ang lagay ng kanilang driver bago bumiyahe. Sumailalim daw sa drug test ang lahat ng kanilang driver at minomonitor din nila kung nakainom. All-out support ang ipiniramdam ng ilang Kapuso stars sa pagdalo sa celebrity premiere ng Only We Know sa isang mall sa Mandaluyong. Present ang mga bida ng pelikula na sina Kapuso Primetime King Dingdong Dantes at Charo Santos, pati na si Direk Irene Villamor. Naroon din si Kapuso actress Max Collins na cast member din ng pelikula. Spotted sa premiere ang Mrs. Nidong na si Kapuso Primetime Queen Maren Rivera at Kapuso Drama King Dennis Trillo. Dumalo rin sa premiere si Lolong star Rulo Madrid with Sangretera Bianca Umali. Spotted din ang co-stars ni Bianca sa series, ang mag-BFF na sina Michelle D at Rian Ramos, pati na si Sania Lopez at National Artist for Film and Broadcast Arts Ricky Lee. Solo flight naman ang Sparkle star na si Kaylin Alcantara na pumunta sa premiere at marami pang iba. Chika ng Kapuso star sa Inyong Mare, excited na silang mapanood sa mga sinihan ngayong araw ang film dahil sa kakaibang May-December romance na hatid ni Ryan at Betty na karakter ni Dong at Charo. Nakisaya ang mga Pinoy sa pagdiriwang ng Pride Parade sa Los Angeles, California sa Amerika.
Sa kuha ni Youth Cooper Kuya Noli Galvez, umarangkada ang traditional jeepney sa isang kalsada. Nakisaya dyan ang ilang miyembro ng Pinoy LGBTQIA+ community na nakasakay sa Pinoy jeepney. Bukod dyan, sumali rin sa parada ang isang double-decker bus. Para sa inyong kwentong totoo, kwentong kapuso, sumali sa Youthscoop Plus Facebook group at ishare ang inyong mga larawan at video. Maaaring ma-feature ang inyong storya sa aming newscast. Gamitin lang ang hashtag Youthscoop sa inyong mga post. Labing-walo ang pabor habang 5 sa Senator Judges ang kontra na ibalik sa mababang kapulungan ng Kongreso ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kausapin natin mismo ang isa sa 5 Senator Judge na tumutol, si Senator Sherwin Gatchalian. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning, Rafi. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Opo, unang-una, bakit po kayo bumoto kontra sa pagbabalik ng Articles of Impeachment sa Kamara? Well, unang-una, ang aking pananaw dito ay dapat pag-usapan to kung nag-umpisa na yung paglilitis o yung trial proper. May tamang panahon para pag-usapan to. At pag nag-trial proper na, lahat ay makikita kung ano yung mga argumento, magiging mas transparent at maintindihan ng taong bayan kung ano yung pinag-uusapan. Dahil mabibigyan ng pagkakataon yung prosecution team na ipakita yung mga kanilang argumento, mabibigyan din ng pagkakataon yung defense team para ipakita yung kanilang argumento. So, para sa akin, ito yung tamang proseso. Pangalawa, walang constitution, wala kasing nakasaad doon na ibalik sa Kongreso. Walang ganyan na paraan sa ilalim ng ating saligang batas. Opo. Ang sabi doon, simple lang, pag tinansmit sa Senado, dapat magkaroon ng trial. So, dito na sa trial, pag-uusapan ng mga ganitong issue. Pero Senator, depektibo raw po kasi nakarating na impeachment complaint sa Senado kung kailangan daw muna itong ayusin. Hindi naman daw dinidismiss yung kaso, pero kailangan lang ayusin. At ang makikinabang na rito ay yung talagang maglilitis, which is the 20th Congress. Yun yung allegation na defective. Pero hindi naman, kagaya ko, hindi ko naman personal na nagkaroon ng pagkakataon na kilatisin yung articles of impeachment, yung mga dokumento na isumite, yung date na ina-allege nila, at hindi rin natin narinig yung prosecution team kung ano yung kanilang argumento. So yan ay mga alegasyon na pwedeng pag-usapan pagdating sa trial proper. At pangalawa nga, hindi naman nakasaad sa Constitution na ang Senado may kapangarihan tingnan kung constitutional o hindi unconstitutional. Constitutional o unconstitutional yung articles of impeachment na tinransfer sa atin. Walang ganun na kapangarihan ibinigay sa Senado. Opo. Hindi rin po pinakinggan yung inyong panukala kahapon na dapat nga, nabanggit nyo nga kanina, sa mismong trial na tanungin itong mga prosecutors at dapat pwede namang ipatawag ngayong araw yung mga prosecutors para sila mismo ang magpaliwanag. Paano nyo po tinitake yun at nagbotohan na lang kagabi? Nakasaad kasi sa aming rules of impeachment, rule number 7 in particular, na sinasabi doon na pwedeng ilabas yung mga ganitong issue at issue na merong kinalaman sa kaso o sa articles of impeachment. So ibig sabihin may panahon para ilabas yung mga ganitong issue at may panahon para pag-usapan. At katulad ng sinabi ko, mabibigyan yung prosecution team ng panahon para mapakinggan yung kanilang argumento. Ngayon, kung hindi sapat yung kanilang argumento, kung hindi sang-ayon ng mga senador, doon natin pagbabotohan. Kaya pwede rin ma-dismiss to kung talagang yung argumento ng prosecution team ay hindi sapat at hindi malinaw. Pero ang effect daw po, 20th Congress naman na talaga ang lilitis dito kay VP Sara. Agree ho ba kayo doon? Doon naman na talaga daw yung meat ng proseso. That's beside the point, Rafi. Hindi yun yung punto. Yung 20th Congress na yun, may kinalaman yun sa timing. Pero hindi yun yung punto. Ang punto ho natin ay sundan natin yung Constitution. Sundan natin yung ating saligang batas dahil malinaw yung proseso na nakapaloob sa saligang batas natin. At dapat nating sundan yun para hindi magkaroon ng aberya
o hindi maguluhan ng publiko pagdating sa proseso. Importante rin para sa akin, importante na malinaw sa publiko yung proseso para yung paglilitis ay klaro at lalabas ng fair. So ano na pong mangyayari sa susunod ngayon? Kasi ngayon dapat babasahin yung articles of impeachment at sinabi mismo ni Senador Bato de la Rosa kagabi, in effect talagang dismiss na yung kaso bagamat malinaw nga na hindi ito dismissal pero ganun din daw po yung epekto. So ano pong mangyayari ngayon dito sa impeachment case laban kay VP Sara? Yun nga, nasabi ko kagabi na pumasok tayo sa uncharted territory. Parang hindi na natin alam kung ano yung mga susunod na hakbang dahil kung titignan natin yung mga huling impeachment, yung 3 impeachment na nakaraan, wala namang ganitong pangyayari. Kaya mas maganda kung nasundan natin yung president. Diba? Madalas natin naririnig na dapat sundan yung president kung ano yung pangyayari ng una para klaro at transparent sa ating mga kababayan. Yung mga susunod na hakbang ay iintayin pa natin base sa schedule na ilalabas po ng ating Senate President. Kung narinig natin kahapon sa kanya, maglalabas siya ng bagong schedule. So dito natin makikita kung ano yung mga susunod na hakbang. Pero Rafi, lilinawin ko. Opo. Kahapon nag-issue ng summons sa defendant. So ibig sabihin, may jurisdiction na ang impeachment court pagdating sa kaso at may jurisdiction na rin ang impeachment court pagdating sa defendant. So ibig sabihin, ang impeachment court ay meron ng jurisdiction dito sa pag-uusapan na impeachment. So yung klaro yun. Now, as to the timing, yun ang aantayin natin. Pero again, yan po i-question din ni Senator Bato de la Rosa na bakit daw may jurisdiction pa, ibinilik na yung impeachment complaint sa Kamara. Although, of course, debate pa rin yan. Ano pong komento nyo dun sa reaction na parang inilatag na ng mga senator judges yung kanilang kumbaga kinikilingan or pinapaniwalaan dun sa botohan kagabi? Tingin ko naman dahil wala pa tayo sa merit, Rafi, ito ang dapat natin maintindihan. Hindi pa natin pinag-uusapan yung kaso, whether guilty or not guilty. Mga technicalities lang to at preliminary. Kaya ako, naniniwala ako, yung boto kagabi, walang kinalaman pa yan pagdating sa merit. Siguro yung iba. No, pero karamihan ay titignan pa rin yung ebidensyang ilalabas. So ang sinasabi nyo, give everyone the benefit of the doubt. Correct. Katulad ko, ang aking pananaw ay babagsak to sa ebidensyang ipapakita ng prosecution team kung malakas o mahina yung kanilang ebidensya. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat, Rafi. Senator Sherwin Gatchalian. Kasabay po naman ang pagdiriwang ng Independence Day bukas, may trabahong hatid ang Department of Labor and Employment. Halos 1,000 na employers ang makikibahagi sa 49 job fair sites nationwide. Hatid po nila ang halos 90,000 na job vacancies sa Pilipinas at sa abroad. Present din ang mga one-stop shop ng ilang government offices para mapadali ang pagkuha ng ilang requirements. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang website at social media pages ng DOLE. Makikita ang lalaking yan na pabalik-balik sa isang motorsiklo na nakaparada sa Barangay 31 sa Bacolod City. Maya-maya pa, sinakyan niya ito at tuluyang tinangay. Batay sa investigasyon, naiwan ng may-ari ang susi sa motorsiklo kaya ito napaandar ng salarin. Nai-report na sa pulisya ang insidente at pinaghahanap na ang salarin. Nag-ikot ngayong araw si Pangulong Bongbong Marcos sa isang planta sa Siquijor para makita ang estado ng kuryente sa probinsya. Kasunod yan ang patuloy pa rin nararanasang energy crisis doon. At may ulat on the spot si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Fe? Yes, Rafi, nagbigay ng 6 na buwan si President Bongbong Marcos sa Siquijor Island Power Corporation o SEPCO upang mapatupad na ang permanent na solusyon sa naranasang energy crisis ng lalawigan ng Siquijor. 6 na araw matapos madeklara ng Siquijor Provincial Government na under state of calamity ang buong probinsya ng Siquijor dahil sa energy crisis. Bumisita si Pangulong Bongbong Marcos sa isa sa mga power plant ng SEPCO sa Barangay Candanay Sur, bayan ng Siquijor, pasado 9 ngayong umaga para makita ang estado ng power situation ng lalawigan. Kasama ng Pangulo ang mga opisyal ng National Electrification Administration, Department of Energy, Province of Siquijor Electric Cooperative at Siquijor LGU.
Ayon kay Engineer Jonas Campos, ang SIPCOR plant head sa bayan ng Siquijor, na simula May 13 matapos ang midterm national elections, naranasan na ang mga mahigit sa 4 na oras na power outage. Lumala pa raw ito simula May 23 na umabot na sa mahigit 8 oras ang power outage. Kaya naman apektado halos lahat ng residente, ang mga trabaho, lalo na online jobs at tourism industry ng probinsya. Doon sa 4 sa 6 na generator ng planta ng SIPCOR sa Candanay Sur Siquijor ang nag-back down. Isa naman sa 4 na generator ang under maintenance din sa planta ng SIPCOR Tignao, bayan ng Lazi. Paglilinaw niya dahil sa mga request na postponement ng mga maintenance dahil sa eleksyon at mga fiesta sa lugar, kaya mas lumala ang sira ng mga unit. Ayon naman kay Antonio Almeda, NEA Administrator, na sa ginawa nilang initial assessment, maintenance issue nga ang dahilan ng power crisis sa lalawigan ng Siquijor na pinagtutulungan ngayon ng NEA, Procelco at SIPCOR na maresolbahan. Bilang agarang solusyon ayon kay PBBM, isang generator ang ipinadala galing sa Palawan na pwedeng mag-supply ng 2 megawatts. Kaya inaasahan na mag-normalize na ang supply ng kuryente sa lalawigan sa katapusan ngayong linggo o sa susunod na linggo. Inaasahan na darating ngayong araw ang genset. Challenge ni PBBM sa SIPCOR na makapagbigay na ito ng permanenteng solusyon pag-level up sa kanilang facilities at iba pang pag-upgrade. By 6 months from now, we will then impose whatever new arrangements that we have to do so that 6 months from now, we do not have to resort to emergency gensets. Now we have to think about fuel supply. Now we have to think about the development of even the transmission lines. Rafi, matapos ang isang oras na inspeksyon at pakipag-usap ni Pangulong BBM sa mga opisyal dito sa Siquijor, umalis din ito para sa susunod na bibisitahin ng San Juanico Bridge sa lalawigan ng Leyte sa Eastern Visayas. Rafi? Maraming salamat, Femery Dumabok ng GMA Regional TV. Mainit-init na balita, isinilbi na po sa Office of the Vice President ang writ of summons para kay Vice President Sara Duterte. Kanina mag-aalas 11 ng umaga, dumating ang mga kinatawan ng Senado para ibigay ang dokumento sa tanggapan ng bise. Kinumpirma naman ng OVP na natanggap na nila ito. Pinasasagot si Duterte sa articles of impeachment at mayroon siyang 10 araw para rito. May 5 araw naman ang House prosecutors para sumagot sa tugon ng bise. Yan ay sa kabila ng pagbalik ng Senado ng articles of impeachment sa Kamara. Ayon sa OVP, bumiyahe pa Malaysia si Duterte para sa pagdiriwang ng Independence Day ng mga OFW bukas. Himayin natin ang desisyon ng Senate Impeachment Court na ibalik sa Kamara ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kausapin natin si UP Political Science Department Chair Professor Aris Arugay. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga at salamat, Rafi. Opo, Professor Arugay, sa inyo pong pagkakaintindi, ano ba ibig sabihin ng motion to remand? At pwede nga ba itong mangyari sa pagitan ng Senado at ng Kamara? Rafi, ang ginamit na salita, no, at least yung sulat ni Senate President kay House Speaker ay to return. In fact, kagabi, iniiwasan nila yung term na remand kasi sa punto de vista ng lengguwahe ng mga korte, ang may karapatan lamang na mag-remand ay isang nakakataas na hukuman sa isang nakababang hukuman. So, itong pagbalik nung verified impeachment complaint ay parang meron lamang mga clarificatory na tanong, no? Ang Senado na ngayon ay impeachment court na sa Kamara de Representantes. Yun nga po yung ginawa nilang correction na kagabi. Imbis na remand, return na lang yung gamitin para mas lesser, kumbaga, yung magiging kontrobersiya. Pero pwede ho ba ito under the Constitution? Well, kailangan tong i-debate, no, at pag-usapan ng mga eksperto sa konstitusyon. Ngunit sa ating kasaysayan, hindi pa ito nagawa. No? Nagkaroon na tayo ng mga iba't ibang klaseng proseso ng impeachment at impeachment trial sa Pilipinas. Ngunit ito ay unang pagkakataon na ang isang kamara ng isang kongreso natin, yung Senado, na kung tutuusin ay kapantay at co-equal niya yung House of Representatives
ay inuutusan nito na may gawin, no? And in fact, tignan natin kung ano yung magiging hakbang ng House of Representatives kasi sa tingin ko yung proseso ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at kung ano yung susunod na aksyon ng Senado ay nakadepende kung paano ang response ng House. Pero sa punto po ng mga tumutol dito sa motion na ito, pwede namang pasagutin yung prosecution doon mismo sa trial. Yun na nga, Rafi, kasi parang ang nangyayari, imbis na dapat tuloy-tuloy at sinimulan na yung proseso ng trial kasi kung tutuusin, no, nag-convene na at na-constitute na yung impeachment court, mukhang nakakahanap ng bagong mga dahilan at paraan yung ngayon mga senador na huwes para hindi umusad yung supposed trial. Kasi dapat supposedly binabasa na ngayon, no, yung mga articles of impeachment at nalaman natin na may sulat ang presiding judge at Senate President Escudero na ito'y hindi mangyayari sa araw na ito. So ano po nakikita niyong kahantungan ng impeachment case ni VP Sara ngayong 19th Congress? Ang critical kasi dito, Rafi, yung 19th Congress magtatapos na, no, sa buwan na ito. And I think parang ang gustong sabihin ng Senado na, at narinig na rin natin to, na marami sa kanila ang tingin nila, hindi na ito dapat pagtuunan ng pansin ng Senadong, ng Kongresong ito, ng 19th Congress. At sa tingin nila, hindi mahirapang mag-crossover sa 20th. Ngunit, ito na nga, isa pa itong uncharted terrain. Kasi unang beses sa ating kasaysayan na merong isang impeachment na proseso na tatawid sa dalawang Kongreso, no? Yung 19th Congress na patapos at yung incoming 20th Congress sa Hulyo. Meron din pong katanungan ang ikakasamang si Connie Sison. Magandang umaga po sa inyo. Dahil nga po sa naging hakbang ng Senate Impeachment Court, posible bang magkaroon daw ng tinatawag na constitutional crisis? Tulad po ng sinasabi ni House Impeachment Prosecutor Congressman Joel Chua. Connie, kasi at the moment meron ng mga nakahaing motion sa Korte Suprema, no, regarding the actual impeachment process, no, ni VP Sara Duterte. At hanggang sa ngayon wala pang desisyon ito. And sa ating sistema, kung meron mang mga irregularidad o kung ano mang mga issue tungkol sa constitutionality ng mga proseso, desisyon, dadaan ulit ito ng Supreme Court. Yung crisis sana wag naman po kasi parang hindi ito yung kailangan ng ating bansa sa stabilidad nito. Ngunit magkakaroon lamang to kung magiging matigas ang ulo ng mga institusyon at unang-una at pangalawa kung hindi nila gagawin yung mandato nila ayon sa konstitusyon. Okay, marami pong salamat sa inyo pong ibinigay sa aming oras sa Balitang Hali. Maraming salamat. Yung po naman si UP Political Science Department Chair Professor Aris Arugay. Samantala, nanindigan ng House prosecutors na walang mali o nilabag ang inihain nilang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Dagdag nila, Senado ang lumabag sa konstitusyon sa pagbabalik sa Kamara ng articles of impeachment. May ulat on the spot si Jonathan Andal. Jonathan? Connie, hindi pa natatanggap ng Kamara yung isinole ng Senado ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayon daw ay magmi-meeting sila rito para pag-usapan kung ano yung kanilang magiging susunod na hakbang tungkol dito. Sa ngayon po, kung nakikita nyo sa likod ko, andito po yung mga miyembro ng House Prosecution Panel. Katatapos na ng ecumenical service, sama-sama silang nagdasal dito sa Batasang Pambansa. Sabi ng sa mga miyembro ng prosecution na si Manila 3rd District Representative Joel Chua, labag sa konstitusyon ang ginawa ng Senado na pagbalik sa articles of impeachment. Naninindigan silang walang mali sa ipinasa nilang articles of impeachment sa Senado, kaya hindi raw ito dapat ibalik sa Kamara. Kinwestiyon din ni Chua ang mga senator judge na tila raw nag-aabogado para kay VP Sara. Wala naman daw kasi sa mandato ng mga senador ang mag-motion para sa bise. Nakakalungkot daw dahil malinaw sa rules ng Senado na dapat sila'y impartial o walang kinikilingan. Nababahala naman si Atty. Shell Jokno, ang representative-elect ng Akbayan, at inaasahang magiging miyembro ng prosecution sa susunod na Kongreso dahil ang ginawa raw ng Senado na pag-remand ay pag-abandona sa saligang batas. Hindi na rin daw kailangan ng certification dahil ang mismong articles of impeachment na
ang nagsisilbing sertipikasyon na may matibay na ebidensya ang Kamara para suportahan ito. Sabi ni Jokno, dapat ibalik ang bola sa Senado at ituloy na nila ang paglilitis kay VP Sara. Connie, pagkatapos nitong ecumenical service, magmi-meeting yung mga miyembro ng House Prosecution Panel and then magbibigay sila ng press con maya-maya. Doon natin tatanungin kung ano ba talaga yung kanilang magiging susunod na hakbang kasunod sa desisyon na ito ng Senado. Balik muna sa iyo, Connie. Maraming salamat, Jonathan Andal. Ito ang GMA Regional TV News. Mistulang parada ng mga kabayo ang namataan sa ilang kalsada sa Davao City. Ayon sa ilang motorista, nakita nilang dumaan ang nasa 18 kabayo sa buhangin, bahada at lanang areas. In-escort ng pulisya ang mga kabayo pabalik sa pinanggalingan nilang farm sa Barangay Tigato. Nakatalon daw ang mga kabayo mula sa bakod ng farm kaya nakatakas. Maayos naman ang kondisyon ng mga kabayo. Sinisika pa ng GMA Regional TV na makuha ang pahayag ng may-ari ng mga kabayo. Sa mga mare at pare kong Army, discharged na rin mula sa kanilang mandatory military enlistment sina BTS members Jimin at Jungkook. Malakas na hiyawan ng fans ang sumalubong sa K-pop superstars sa Yeoncheon Public Stadium kaninang umaga. Sila ang 5th at 6th BTS members na nakakompleto ng military service kasunod ng discharge ng co-members nilang sina RM at V kahapon. Chika ni Jimin, hindi naging madali ang journey pero looking forward na siyang ipakita ang kanyang better version. A heart full of gratitude naman ang Golden Maknae na thankful sa guidance at support ng kanyang seniors at juniors sa military. Pampa-good vibes naman tayo, hatid ng isang aso sa Noveleta, Cavite. Mga kapuso, ano ba ang madalas ninyong targetin sa mga handaan? Nako, for sure, marami sa inyo makaka-relate sa fur baby na ito. Yan. Ba't may Shanghai ka? Ayun, kung Shanghai is life ang motto nyo, abay instant best na kayo ni Chico. Pareho tayo, Chico. Caught in the act na tahimik sa upuan, yun pala, ang asong pasaway, may tinatago ng Shanghai. Yes, siya ay nag-Sharon. Posibleng nag-take out niya raw yan mula sa kapitbahay. Gusto raw sana itong ipaluwa ni Fur Mom, pero patay mali siya ang aso. Nakasubo pa oh. Worth it naman ang pagmamatigas ni Chico dahil sa dulo na namnam niya ang malinamnam at malutong na Shanghai. Sa dami ng netizens na natakam, kami na rin kasama dyan. Yes. 1 million views na ang video. Trending! Sarap, ha? At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carambe. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.